Marcos salot na mga kasalot-salutan. Marcos salot na mga kasalot-salutan. Marcos salot na mga kasalot-salutan. Diba tayo at isa sa mga malalaking grupo na 7 million members ang KOGC ang tumulong na ilagay siya sa pwesto sa Malacanang? Pero dahil sa kabangagan, dahil sa kaadikan, dahil sa kasabugan, nakalimutan niya kung sino ang naglagay sa kanya sa pwesto. Di ba tayong lahat na dito at sa buong Pilipinas dating mga kasama? Tama! Tama! Kung tayo ang naglagay sa kanya sa Malacanang, tayo din ang hihila sa kanya palabas sa Malacanang. Palabas sa Malacanang. Marcos, alis! Hindi ka namin kailangan. Ang mga pangyayari sa ating bansa, ang kaguluhan ngayon, ang kahirapan ngayon, ang paglaganap ng kriminalidad, ang paglaganap ng illegal na druga, ay dahil sa kabangagan ng namumuno ngayon sa bansa. Bangag Marcos, baliw Marcos, alis ka dyan! Alis, layas, alis, layas, Marcos, alis, layas, Marcos, alis, layas, Marcos, alis, layas! Bakit ba? Bakit ba ang KOGC compound ang kanyang interes ngayon? Anong nandun dyan? Bakit wala naman ang kanilang hinahanap? Bakit hanggang ngayon nandyan pa sila? Ang bisa lang ng kanilang papel ay arrest warrant. Wala naman doon ang personal na tao na kanilang hinahanap. Tama! Bakit andyan pa sila? Tapos, yung court order ng TRO, Temporary Protection Order, hindi nirespeto ng mga bangag na pulis ni Marcos dahil utos ng bangag na presidente. Verdugo, bangag, Baliw. Verdugo, bangag, Baliw. Verdugo, baliw, Baliw. Verdugo, bangag, baliw, si Marcos. Entonces, bakit pa natin patagalin ang isang baliw na pangulo na namumuno sa atin, sa bansa natin? Gusto ba natin ang isang bangag na pangulo na mamumuno pa sa atin? Yan. Kaya nga, manindigan tayo sa buong Pilipinas, lahat ng taong bayan na ayaw ng baliw na pangulo, sisigaw, Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Tingnan mo ang ginawa sa KOGC. Sisirain nila ang paaralan ng kabataan doon. Parehas na din yan na ang isang bangag, ang isang adik, ang isang sabog na presidente ay sinisira niya ang kinabukasan ng ating kabataan. Sinisira niya ang kinabukasan ng kabataan sa bansa na siyang pag-asa ng ating bayan. Katotohanan ang sinusulong. Nagpapatunay lang na wala na sa katinuan ang presidente ngayon. Hindi ko na siya tinawag na presidente. Tinapos ko na. Nung kampanya, gumawa ako ng Marcos Sara Duterte Alliance sa pag na nais na akala natin
Isa siya sa makatulong at iba siya sa kanyang ama. Ginawa ko ang Marcos Sara Duterte Alliance bilang muka ng Uniteam para ilagay sa pwesto. Pero nung malagay na sa pwesto, bahala na, kinalimutan nila tayo. Basta't hindi sinusopel ang demokrasya sa bansang Pilipinas. Sinusopel ang demokrasya sa bansang Pilipinas dahil may sakit. Dahil may sakit ang presidente. Anong sakit niya? Bakit naging bangag siya? Dahil sira na ang kanyang kidney mula noong nag-addiction siya sa cocaine. So kung nasisira na yan at araw-araw nagko-cocaine, nasisira yung utak, kaya wala na siyang fitness to govern the country bilang presidente. Kaya ang Marcos Alis Dyan movement nanawagan sa kanyang pag-alis because Bangag Marcos Jr. is seriously ill that he cannot continue to perform his duties and responsibilities for the country dahil isa na siyang baliw, bangag, adik. Yan ang presidente ngayon sa Pilipinas. Kaya sinasabi ko, inaalok ko ang mga kabinete, ang ating kasundaluhan, ang ating matitinong kapulisan, ang ating mga simbahan, lalo na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Hindi na matino ang presidente dahil sa kanyang pagkabaliw, dahil adik, sabog, at saka baliw na ngayon. Kaya nga, ito ang nangyayari sa atin ngayon. So karapat dapat lamang na lahat tayo tumindig sa buong Pilipinas at isigaw, Marcos Alis! Marcos Alis! Marcos Alis! Marcos Alis! Marcos Alis! Kakantahin natin. Meron akong ituro sa inyo na kanta to the tune of YMCA. Marcos, ito. Marcos, umalis ka na dyan. Marcos. Ka muna. Oh. Ano muna tayo? Sample Okay. muna tayo. Mga brothers and Sample. sisters. Kailangan po nating